Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha sa ating mga taga-subaybay. Oo. Magandang araw po. Okay, kuya, kasi nga ngayon mainit-init pa itong inyong paghahain. Bakit ngayon at hindi February 6? Please, pakiklaro lang kanato. Well, yun na nga po, no? Naobliga tayong mag-file ngayon dahil nga sa pagkakaintindi natin ng binago na namang rules ng impeachment dahil dito sa Supreme Court ruling. Ang one-year bar ay noong pang January 15, 2026 natapos. Dahil nga sa bago na namang kautusan ng korte, ang reckoning nila kung kailan na-trigger yung one-year bar ay noong hindi raw naisama ang first three complaints sa tinatawag ng order of business as of January 14, 2025. At dahil daw, hindi nila isinama yung first three complaints, the one-year bar was in effect at hindi na pwedeng magkaroon ng fourth impeachment complaint. So doon lang po ang pinagbabatayan natin, very clear na sa interpretasyon ng korte at sa ginawa nilang bagong rules, January 15, 2026 natapos yung one-year bar. So kailangan na namin mag-file ngayon kasi nga baka na naman may mangyari na hindi maganda, baka mag-endorse na naman ng maaga at hindi makasama yung mga malalakas na complaint. Ayaw naman po natin na gano'n ang mangyari. Ano ngayon ang laman ng inyong complaint kanato? Meron bang nadagdag doon sa unang mga laman ng articles of impeachment? Yes. Basically po, nag-refile kami ng original complaint natin kaugnay ng abuse of discretionary powers sa paggastos ng confidential funds. Pero may mga naidagdag tayong impormasyon, interestingly from the affidavit of Mr. Ramil Madriaga, na yung timeline niya nag-a-align dito sa pangyayari kung kailan inilabas ang pondo at tinurn over yung pondo ng Vice President sa mga security officers niya. Pero ganun pa rin ho ang foundation ng ating complaint. This is betrayal of public trust dahil binaldas ang pondo, hindi tamang niliquidate at niloko ang COA at hindi humarap sa Kongreso sa panahon na kailangan na niyang ipaliwanag paano niya ginastos yung confidential fund. Okay. So yun po ang three basic na laman. Okay, sige. So meron lang dagdag doon sa inyong unang complaint kasi if you recall, ang Makabayan po naghain din ng kanilang impeachment complaint last year laban kay VP Sara. Ngayon, kanato, duly received na yan ang SecGen natin. Yes, it has been filed po. It has been verified. Ibig sabihin, notaryo po ito. Ito po ay endorsed ng tatlo nating Makabayan representatives sa Congress. Ito po ay tinanggap na at pinirmahan ng Secretary General at pinasumpa na yung tatlo nating mga pinatawan. So, filed na po ito. Filed na po ito as the first impeachment complaint against the Vice President under the 20th Congress. Okay, sige. So, total naman, nabasa mo yung desisyon, itong pinakabagong desisyon ng Supreme Court. Ngayon, nag-file kayo, yan ay subscribed na, ibig sabihin, sinumpaan na iyan. Tanong, ilang araw ang bibilangin natin na dapat ito ay ma-actionan kaagad ng SecGen papunta sa Speaker's Office and referral sa Committee on Justice? Kasi ngayon ay Lunes, session day ngayon hanggang Miyerkules. Ano ba ito? Calendar days, working days, session days, ano ba ito? Ang bagong kautusan po ng korte ay ang session days ay ang calendar days when the House is in session. So ang binibilang po natin dyan, mula ngayong araw, Monday, Tuesday, Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang umabot ng 10 araw, dapat ma-include na po ito sa order of business. Kapag hindi po ito na-include sa order of business, initiated na ang impeachment proceedings at wala nang maaari pang ibang magsampa. So ang bago po yung inaction ng House can be a basis for the initiation. So hindi rin ho maganda para sa amin kung ganyan ang magiging tatakbuhin ng rules. So bantayan lang po natin ito. Dapat po within the month ma-refer na to sa order of business at masimulan na yung hearing ng Justice Committee. Okay, sige. Pero kung meron bang maghahain din ng kanilang sariling complaint, ano ang masasabi niyo ron? Ay mabuti naman po yun na may maghain. Wala naman hong pumipigil sa kanila. Kaya nga po, pinakamainam dito ay
hayaan ang iba't ibang grupo, interesadong mga parties at citizens groups na mag-file ng kanilang sariling impeachment at sabay-sabay itong isama sa order of business at i-refer sa Justice Committee. Okay. Although may mas madaling paraan pa sana, Manong, para mapabilis natin to, yung 1/3 na pumirma nung panahon ng 19th Congress para i-endorse ito, they can easily already endorse the complaint that we filed para diretso na po sa trial. Kasi nga, yung trial naman po talaga hinihintay ng taong bayan dito eh. Hindi naman ho nangyari yon. So, hindi talaga concluded itong bagay na to. Okay, pero mukhang gagawa pa ata sila ngayon ng parang refined rules of impeachment, Kanato. Parang ganun ang nabalitaan natin, di ba? They have to modify itong existing na kanilang rules of impeachment. Well, ang understanding ho namin, that should be prospective. Ibig sabihin ho, yung filing namin sa ngayon is governed by the current rules. No? So Okay. mag-uusap na siguro yan kung magiging applicable ba yung new rules dito sa final natin under the existing rules at kung paano na ang gagawin natin. Kasi alam nyo, mahirap po talaga sa taong bayan dito, nagbabago ang rules as we go along. Yung accountability nagiging mas mahirap. Dapat mas madali yung accountability in favor of the citizens kapag nagreklamo ka. Pero dito, dadaan pa rin tayo sa butas ng karayom every time na gusto nating panagutin yung isang mataas na opisyal ng ating bansa. O sige. So ito namang hearing nyo, di ba? Alas 10 ba ang hearing ng Committee on Justice? Meron ba kayong imbitasyon para dito sa determination ng form and substance ng inyong petition, ng inyong complaint laban kay Pangulong Marcos today? Siyempre po yung mga complainants ay dadalo dito sa nakatakdang hearing. Na unang hearing, di lang namin sigurado kung ito ay una at huli na hearing ng Justice Committee kaugnay ng Marcos impeachment dahil nga po ngayong araw pagbobotohan kung ito ba ay sufficient in form and substance at kung aabante ba tayo sa susunod na stage ng determination ng probable cause. Ang amin po dito, matibay po yung mga aligasyon kaugnay ng papel ng Pangulo at the very least po dapat po dinggin ito at wag naman hong masyadong garapal na i-shortcut at tanggalan tayo ng pagkakataon na malaman ng publiko yung buong katotohanan dito sa Marcos impeachment complaint. So yun lang po, no? Pag ito pinasay kanila agad ngayong araw, pag naging mabilis ang pagdispatcha nito, tapos makikita ng publiko na yung Sara Duterte impeachment ay hinayaan, hindi yung maganda yan in terms ng tinatawag na fairness and ano bang standards ang sinusunod natin. No? Parang double standards sa itsura. Hindi po dapat ganun. O sige, so nabanggit mo na yung accountability at yung ating pagbabantay dito sa isyong ito, kumusta naman? Meron bang protesta sa Feb 25? Hindi naman po daw yun holiday, may pasok pa rin. Ano bang usap-usapan ninyo, Kanato? Well, siyempre ho, lahat po naghahanda na. This is the 40th anniversary ng EDSA People Power 1. At mahalaga pong ito'y imarka, no? Especially sa ngayon na laganap yung korupsyon tulad ng diktadurang Marcos, laganap ang korupsyon, pinapaalala sa atin na kailangan ng people power against corruption. So, nakapag-apply na po ang iba't ibang grupo ng permit para magdaos ng isang asamblea dyan sa kahabaan po ng Ross Boulevard, ng EDSA Avenue at White Plains Avenue. At nakahanda po na magkaroon sana ng sama-sama na pagtitipon yung iba't ibang grupo na dati ay magkakahiwalay na nagsadaos ng kanilang mga pagkilos. So, all the more, I think dapat magkaisa this time. Sige, so ang inyong grupo dito sa EDSA ngayon, ang inyong hinihinging permit, hindi na sa Luneta? Yun po ang dahil EDSA anniversary, so nakapag-apply na po with the Quezon City government regarding the protest, EDSA. So mag-uusap-usap na lang po yung mga grupo kung paano ang gagawin na magsama-sama. Sige, total naman, February 2 pa lang naman ngayon. Muli kaming tatawag ka sa kaukulang follow-up para sa isyong ito. Salamat, Kanato, and keep us posted. Salamat po. Salamat po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!